Magandang araw mga bata! Ako muli si Teacher Shermaine, nagbabalik upang tulungan kayo na sagutin ang iyong module sa Filipino. Handa na ba kayo? Ngunit bago ang lahat, nais kong ilabas ninyo ang inyong sagutang papel at lapis bago tayo magsimula. Pagkatapos ay sulatan ang inyong sagutang papel ng Filipino. Ilagay ito sa taas ng inyong sagutang papel. Nagawa na ba? Maaari niyong i-post ang videong ito kung hindi pa tapos. At i-play niyo naman ulit kapag kayo ay tapos na. Ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang pag-unawa sa teksto gamit ang karanasan. Ito ay batay sa unang markahan Module 1 sa Filipino sa panulat ni Ginang Cristina T. Fangon. Alamin natin. Pagkatapos ng aralin, ikaw ay inaasahang makagagamit ng unang kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggan o nabasang teksto. Mahalaga na ikaw ay nakakaunawa ng iyong mga napapakinggan at nababasang teksto. Maaari mong magamit ang iyong unang kaalaman o karanasan upang maunawaan ito. Paano pa ba mauunawaan ang isang teksto? Ano ang mga dapat gawin? Una, basahin o makinig ng mabuti. Kung ikaw ay nagbabasa, maaaring basahin mo ito ng mabuti at mabagal. Huwag mong basahin ito ng mabilis kung hindi mo ito maiintindihan. Kung ikaw naman ay nakikinig, huwag makipagdaldalan o gagawa ng iba pang gawain habang ikaw ay nakikinig sa isang teksto o isang kwento. Pangalawa, unawain ang diwa ng mga pangungusap. Mahalaga na naiintindihan mo bawat pangungusap ng isang teksto. Pangatlo, kilalanin ang mga tauhan sa kwento. Pang-apat, alamin ang mga pangyayari. Kapag nagawa mo ang lahat ng ito, ay siguradong mauunawaan mo ang isang tekstong pinapakinggan o binabasa. Mag-umpisa na tayo sa ating pagsagot. Buksan ang inyong module sa may subukin. Ganito ang panuto. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang. Piliin at isulat sa papel ang letra ng tamang sagot. So sa bawat numero ay pipili ka kung ano ang inilalarawan niya. Narito ang inyong mga pagpipilian. Ano ito? Isang ice cream. Ano ito? Letter B, puno. C, maaring ito ay nanay. D, lapis. At E, sapatos. Handa na ba? Sa inyong sagutang papel, isulat ang subukin. Isulat niyo muna yung subukin, tapos sa ibaba ng subukin ay number 1. Answers only ito. Sagot na lamang ang iyong isusulat. Okay, number 1. Sabay natin ito sagutin. Kadalasan, ito ay mataas. Nagbibigay ng lilim kapag may araw, kapag ang araw ay masikat. Kadalasan, ito ay nagbibigay din ng pagkaing masarap. Naranasan mo na bang lumilim kapag ang araw ay tirik na tirik? Saan ka kaya lumililim? Alin kaya dito ang pwedeng lumilim ka habang ang araw ay masikat? Sa ice cream ba? Sa puno ba? Sa nanay ba? Sa lapis? O sa sapatos? Isulat sa number 1, anong yung sagot? Saan ka lumililim? A, B, C, D, or E? Number 2. Isinusuot ko ito sa pagpasok sa paaralan at pagpunta sa simbahan gamit sa paa upang di masugatan. Ano kaya ang gamit sa paa dito na ginagamit na sinusuot sa pagpasok sa paaralan? A,
Ito ba? B, C, D, or E? Isulat ang letra na iyong sagot. Alin kaya dyan ang sinusuot upang ang paa ay di masugatan? Number 3, mapagmahal at maalaga sa aming magkakapatid. Nais niyang kami ay kapiling sa bawat sandali. Sino kaya dyan ang mapagmahal at mapag-alaga sa inyong magkakapatid? Si A ba? Si B ba? C, D, or E? Isulat ang letra ng iyong sagot. Number 4. Malamig na. Masarap pa. Bagay na bagay sa tag-init. Ano kaya itong masarap na ito at malamig? A, B, C, D, or E? Alin dyan yung malamig at masarap? Nakakain ka na ba nito? Number 5. Kadalas ay mahaba kung ito ay bago. Subalit umiigsi kapag tinatasa. Alin dyan ang tinatasan ninyo sa inyong paaralan? A, B, C, D, or E? Ngayon, dumako na tayo sa susunod na bahagi ng inyong module. Kung hindi pa tapos, maaari nyong i-post ang videong ito. Kapag tapos na ay i-play na lang ulit. Balikan. Sulat ang balikan sa susunod na bahagi ng inyong papel sa ibaba ng, ano ba yung kanina? Subukin. Sa ibaba ng subukin. Sulat naman balikan. Alin sa mga sumusunod ang dapat tandaan sa pakikinig sa isang kwento? Lagyan ito ng check. Okay, lagyan nyo daw ng check kung ano ang dapat gawin kapag nakikinig sa isang kwento. Number 1, makipagkwentuhan sa katabi. Number 2, Number 1, tama ba na makipagkwentuhan sa katabi kapag nakikinig sa kwento? Okay, huwag niyong lagyan ng check kung yan ay tama. Lagyan ng check kung ito ay tama. Huwag lagyan ng check kung ito ay hindi tama. Next. Tumingin sa nagkukwento. Tama ba ito? Lagyan ng check. Number 3. Tandaang mabuti ang mga tauhan ng kwento. Tama ba ito? Lagyan ng check. Number 4. Tandaan ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento. Tama ba ito? Lagyan ng check. Number 5. Maglaro habang may nagkukwento. Tama ba ito? Lagyan ng check. Ngunit kung ito ay hindi tama, huwag lagpasan ang number 5. Dumako na tayo sa susunod na bahagi ng module. Yan. Tayo ay magbabasa ng kwento. Ito ay tungkol sa kakaibang baboy ni Kiel. Ito ay akda ni Christina T. Fangon. Bakit kaya kakaiba ang baboy ni Kiel? Ano kaya ang pagkakaiba nito sa ibang mga baboy? Alamin natin. Basahin natin, sabayan niyo ako. 8 taong gulang pa lamang, si Kiel ay natutuhan na niyang mag-alaga ng isang baboy. Kakaiba ang baboy na alaga niya. Hindi ito lumalaki. Hindi rin tumataba, subalit ito ay bumibigat. Ito ay isang alkansya. Dito niya itinatabi ang sobra niyang pera. Ayun pala. Kaya naman pala, hindi lumalaki at hindi tumataba ang alagang baboy ni Kiel. Ito pala ay isang
alkansya. Okay, magtungo na tayo sa susunod na bahagi ng kwento. Tuwing hapon, pagkagaling sa paaralan, ay binibisita niya ang kanyang alkansyang baboy at hinuhulugan ito. Natutuwa siyang marinig ang tunog mula dito. Ang perang kanyang naiipon ay inilalaan niya para sa kaarawan ng kanyang ina. Napakabait naman pala ni Kiel. Gusto niya na pag-ipunan ang kaarawan ng kanyang ina. Next, lumipas ang mga araw, sumapit na ang kaarawan ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang baboy. Inalog-alog niya hanggang sa makuha ang lahat ng laman nito. Tinapik-tapik niya ito at sinabi, "Pangako, pabibigatin kitang muli." Nakalabas ng ngumiti si Kiel at bumili ng isang pulang blusa kasama ang kanyang kuya Clarence. Okay. Naintindihan niyo ba ang ating binasang kwento? Sige nga, suriin nga natin kung talagang naintindihan niyo ang kwento. Sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng iyong sagot sa iyong sagutang papel. Isulat, suriin. Isulat niyo muna ang suriin, tapos number 1. Number 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? A. Si Clarence ba? B. Si nanay ba? Or C. Si Kiel? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sino ba yung may alagang baboy? Sino nga ba? Si Clarence ba? Si nanay ba? O si Kiel? Susunod. Totoo bang baboy ang alaga ni Kiel? Totoo bang baboy ang alaga ni Kiel? Totoo ba ito na kumakain? Totoo ba ito? Ito yung inuulam natin. Baboy ba ito talaga? A. Opo. B. Hindi po. Or C. Ewan ko po. Bawal isagot ng letter C. Hindi pwedeng ewan. Okay? Number 2. Ay, 3. Number 3. Sa palagay mo, saan kinukuha ni Kiel ang ipinanghuhulog niya sa kanyang alkansyang baboy? Saan niya kaya kinukuha yung mga hinuhulog niya o iniipon niya? A. Pinupulot sa daan? Pinupulot niya ba ito sa daan? B. Hinihingi sa nanay? Or C kaya? Sobra sa kanyang baon. Ano ang inyong sagot? A. Pinupulot sa daan. B. Hinihingi sa nanay. Or C. Sobra sa kanyang baon. Next, number 4. Ano ang alaga ni Kiel? A. Alkansyang aso. B. Alkansyang baboy. Or C. Alkansyang manok. Alin dyan ang alaga ni Kiel? Number 5. Anong katangian ni Kiel ang ipinakita sa kwento? Anong klaseng bata si Kiel? O, tinatanong sa inyo. A. Si Kiel ba ay masayahin batay sa kwento? B. Si Kiel ba ay magastos? Or C. Mapag-ipon. Si Kiel ba ay mapag-ipon? Anong inyong sagot? Isulat ang letra ng inyong sagot. Dako na tayo sa number 6. Paano mo nasagot ang mga tanong sa bilang 1 hanggang 4?
Paano mo ba na sagot yung mga tanong na yon? A. Hinulaan ko po ang sagot. Nako, bawal ng huhula. Dapat nauunawaan mo ang kwento. Letter B. Binasa at inunawa ko po ang kwento. Very good. Numbers or letter C. Nagpaturo po ako ng sagot sa nakakatanda. Ulitin ko, paano mo nasagot ang mga tanong? A. Hinulaan. B. Binasa at inunawa ko po ang kwento. Or C. Nagpaturo po ako. Number 7. Alin sa mga sumusunod ang maaari mong gawin upang higit mong maunawaan ang tekstong nabasa o napakinggan? A. Iugnay ito sa iyong sariling karanasan. B. Basta basahin lamang ang kwento. C. Palaging umasa na ipaliliwanag ito sa iyo ng iba. Anong sagot? Letter A. Dapat lagi mo itong iugnay sa iyong sariling karanasan o sa iyong unang kaalaman. Dumako tayo sa susunod na bahagi ng inyong module, pagyamanin. Isulat sa inyong sagutang papel, pinatnubayang pagsasanay 1. Tapos yung number 1. Okay, ito ang panuto. Makinig sa babasahing kwento at sagutan ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang kwento ay pinamagatang Araw para sa Kanya. Ito ay akda ni Ginang Cristina T. Fangon. Araw ng linggo, maagang nagising ang mag-anak ni Aling Minda. Sabay-sabay silang kumain ng agahan at mabilis na naghanda para magsimba. Sa loob ng simbahan ay tahimik na nagdarasal ang lahat. Sumasabay sa awit ng pagpuri at nakikiisa sa iba pang gawain. Matapos ang misa, ay masayang umuwi ang mag-anak. Anong araw nagsimba ang mag-anak ni Aling Minda? Number 1. Saan nagpunta ang mag-anak? O saan daw nagpunta ang mag-anak? Saan nyo ba makikita yon? Nandito sa pangalawang pangungusap. Saan sila nagpunta? O nandito sa pangatlo? Sa loob ng simbahan. Okay, doon sila nagpunta sa simbahan. Number 2. Ano-ano ang mga ginagawa nila sa simbahan? Balikan muli ang kwento. Or kayo, kapag kayo ay nasa simbahan, ano-ano ba ang inyong ginagawa? Kayo ay, isulat ang inyong sagot sa number 2. Number 3. Mahalaga ba ang magsimba? Oo o hindi lang ang sagot. Mahalaga ba? Siyempre, dahil ito ay araw para sa Kanya. Number 4. Ano ang ipinagdarasal mo kung ikaw ay nagsisimba? Ano nga ba ang lagi mong dinarasal kapag kayo ay nagsisimba? Isulat ito sa number 4. Magtungo na tayo sa susunod na bahagi ng inyong module. Kung kayo ay hindi pa tapos, maaaring i-post ang video na ito. Kung kayo naman ay tapos na, maaari niyong i-play na ulit. Next. Patnubayang pagtatasawan. Isulat ito, patnubayang pagtatasawan. Makinig uli sa babasahing kwento at sagutan ang sumusunod na tanong.
Isulat sapat lang ang letra ng iyong sagot. Makinig mabuti, ang kwento ay pinamagatang Mahusay na Kamay. Akda ni Ginang Cristina T. Fangon. Hilig ni Jowen ang gumuhit. Gumuguhit siya ng puno, tao, hayop at kung ano-ano pang nakikita niya sa kanyang paligid. Batid niyang magaling siya. Sa mga paligsahan, siya ay laging nangunguna. Gayunman, lagi niyang sinasanay ang kanyang kakayahan dahil lagi niyang naaalala ang sinasabi ng kanyang ina. Kung hindi mo pauunlarin ang iyong talento, ay mawawala iyan sa iyo. Sa tuwing naiisip niya, lalo niyang pinaghuhusay ang kanyang ginagawa. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Si Jowen. Very good. Sino ang may mahusay na kamay? Si Jowen. Very good. Ano ang hilig ni Jowen? Siya ay mahilig gumuhit. Sagutin natin ang mga tanong. Isulat ang letra ng iyong sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Ano ang iba pang tawag sa pagguhit? O ano daw ang iba pang tawag sa pagguhit? A. Pagkulay. B. Pagpinta. Or C. Pagdrawing. Number 2. Magiging magaling kaya si Jowen sa pagguhit kung hindi siya nagsasanay? Pag hindi ka daw ba nagsasanay, ikaw kaya ay gagaling sa iyong kakayahan? A. Opo. B. Hindi po. Or C. Ewan po. Bawal sumagot ng ewan. Number 3. Anong katangian ang mayroon si Jowen? A. Masipag. B. Matyaga. Or C. Mabait. Siya ba ay masipag? Or siya ay matyaga? Piliin ninyo ang pinakatamang sagot sa number 3. Number 4. Sino ang laging naaalala ni Jowen kaya pinagbubuti niya ang kanyang ginagawa? A. Ang kanyang nanay ba? B. Tatay. Or C. Lola. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Number 5. Ano ang ibig sabihin ng pamagat sa ating kwentong Mahusay na Kamay? Bakit ito tinawag na mahusay na kamay? A. Magaling makipaglaban. Yun ba ang ibig sabihin ng mahusay na kamay? Magaling makipaglaban? Number 5, letter B. Magaling maglaba? Ito ba ay ibig sabihin mahusay na kamay? Or C. Magaling gumuhit? Isulat ang sagot. Tayo ay tumungo sa susunod na bahagi. Pinatnubayang pagsasanay 2. Isulat ito sa inyong sagutang papel. Pakinggan ang teksto. Suriin kung ano ang dapat gawin ni Jose. Isulat ang iyong sagot sa loob ng kahon. Pagkagaling mula paaralan ay nagbibihis ng pambahay si Jose. Maglalaro sana siya, subalit nakita niyang abala ang kanyang ina sa mga gawaing bahay. Habang inaantay nitong kumulo ang inilulutong ulam, ay naglilinis ito. Ano kaya
ang dapat gawin ni Jose? O, anong dapat gawin ni Jose? Maglalaro daw sana siya. Kaso nakita niyang abala ang kanyang ina. Kayo, kapag kayo ay naglalaro, tapos nakita niyo ang nanay niyo, ang daming ginagawa, naglilinis, habang nagluluto, habang nag-aalaga ng kapatid, ano ang dapat ninyong gawin kapag ganoon? Kayo ay dapat isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Tumungo tayo sa susunod na bahagi. I-post ang video ito kapag ikaw ay hindi pa tapos sumagot. I-play na lang ulit kapag tapos na. Susunod na bahagi. Pinatnubayang pagtatasa 2. Panuto. Basahin ang teksto. Suriin kung ano ang dapat gawin ni Jose. Iguhit ang masayang mukha. O, iguhit daw ito, masayang mukha. Sapat lang nakatapat ng iyong napiling sagot. Umuulan noon. Masayang nakatanaw si Jose sa mga batang naglalaro sa labas. Kagagaling lang niya sa sakit, subalit maayos na ang kanyang pakiramdam. Maghuhubad na sana siya ng damit nang dumating ang kanyang ina at pinigilan siya. Hindi siya pinayagang maligo sa ulan. Ano ang dapat gawin ni Jose? A. Siya ba ay dapat magdadabog at magkukulong sa kanyang silid? Or B. Hindi susundin ang ina at maliligo pa rin sa ulan? Or C. Susunod sa ina dahil alam niyang iyon ang tama. Isulat na lang ang letra ng iyong sagot sa sagutang papel. A, B, or C? Piliin. Susunod na bahagi ng inyong module, Malayang Pagsasanay 1. Ano ang dapat mong gawin sa mga sumusunod na mga sitwasyon? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. O, isipin mo anong dapat mong gawin sa bawat sitwasyon, okay? Number 1. Naiwanang bukas ang gripo sa inyong lababo. O, nakita mo, tumutulo ang tubig sa gripo sa inyong lababo. Wala namang gumagamit, nasasayang ang tubig. Ano ang inyong gagawin? Isulat ang inyong sagot. Yan ay number 1. Number 2. Nasira mo ang laruan ng iyong kaibigan. Anong dapat mong gawin? Nakasira ka ng laruan na hindi mo pag-aari. Anong gagawin mo? Ikaw ba ay magtatago o ikaw ay hihingi ng tawad? Number 3, may pagsusulit kayo kinabukasan. Anong yung gagawin? O, kinabukasan, may pagsusulit kayo. Anong gagawin mo ngayon? Ikaw ba'y maglalaro? Mali iyon. Number 4, nakita mong walang baon ang iyong katabi sa upuan. Ano ang iyong gagawin? Walang baon yung kaklase mo. Anong dapat mong gawin? Number 5, napulot mo ang panyo at pitaka ng iyong kaklase. O kapag ikaw ay may napulot na hindi mo pag-aari, ano ang dapat gawin? Isulat ang sagot sa bawat tanong. Tayo ay dadako na sa susunod na bahagi ng module. Malayang Pagtatasa 1.
Kanina, malayang pagsasanay, 1 yon. Ngayon, malayang pagtatasa, 1. Punan ang bawat patlang. Piliin ang letra ng wastong sagot. Number 1. Pagkagising sa umaga, upang maipakita ang pasasalamat sa Diyos, ako ay A. Nagsasayaw, B. Kumakanta, C. Nagdarasal, or D. Tumutula. Ano ba ang dapat gawin paggising sa umaga? Ikaw ba ay nagsasayaw? Ikaw ba ay kumakanta? O nagdarasal? Number 2. Binabawalan ako ni nanay na maglaro sa ulan upang ako ay hindi blank. A. Sipunin, B. Lumaki, C. Malatin, or D. Maasar. Bakit ka ba nga ba binabawalan ni nanay na maglaro sa ulan? Upang ikaw ay hindi sipunin, lumaki, o malatin, or maasar. Number 3. Kumakain ako ng gulay at prutas dahil gusto kong maging A. Payat, B. Antukin, C. Maganda, or D. Malusog. Number 4. Pag-uwi ko sa bahay ay natanaw ko agad si Lolo, kaya ako ay agad nalalapit sa kanya at blank. O, kapag nakikita nyo ang inyong lolo at lola, ano dapat ang inyong gawin? A. Aasarin siya, B. Magmamano, C. Magdarasal, D. Sasayaw. 5. Maraming dala si nanay nang umuwi siya galing sa palengke. Sasalubungin ko siya at blank. A. Yayakapin, B. Hihingan ng pasalubong, C. Tutulungan siyang magbitbit, or D. Kakawayan. Next. Malayang pagsasanay 2. Basahin ng mga pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot. Narito ang inyong pagpipilian. Isang medyas, panyo, gripo, manika, sabon. Iguhit ang inyong napiling sagot sa inyong sagutang papel. Ulitin ko, iguguhit ninyo ang inyong sagot. Number 1. Ito ay madalas na ginagamit na pamunas ng mukha at kamay. Anong ginagamit ninyo pampunas ng kamay at mukha? Piliin dito sa loob ng kahon. Masarap itong inumin, lalo na kung ito ay malamig. Anong masarap inumin sa mga larawan na ito? Number 3. Ginagamit ko ito sa pagligo para ako'y maging mabango at malinis. Alin dyan ang inyong ginagamit sa pagligo upang kayo'y maging mabango at malinis? Number 4. Ito ay paboritong laruan ng kapatid kong babae. Ano kaya ang mahilig or paboritong laruan ng mga kapatid na babae? Number 5. Isinusuot ko ito bago ako magsapatos. Pumili dito ng larawan kung ano ang inyong sinusuot. Ano ba sinusuot nyo bago magsapatos? Baka hindi kayo naggagamit ng ganito bago magsapatos. Ay nako, babaho ang inyong paa. Susunod, malayang pagtatasa 2. Basahin ang sumusunod na mga paglalarawan.
Piliin ang letra ng wastong sagot sa loob ng kahon. Number 1. Hayop na lumilipad, mayroon silang pakpak. Ito ba ay A? Ito ba ay B? C? D? Or E? Number 2. Malambot ito, masarap yakapin at ilagay sa ulunan. Ito ba ay A, B, C, D, or E? Number 3. Bilog at tumatalbog. Umiimpis kapag nabutas. Ano ba itong bilog na ito at tumatalbog? Ito ba ay A, B, C, D, or E? Pansapin sa likod kung pawisan. Pangkuskus sa katawan sa paliguan. Yan ay number 4. Number 5. Paboritong gamitin ng mga bata matapos ang pagguhit ng larawang kanilang ibig. Anong ginagamit nila pagkatapos gumuhit ng larawan? Gamit ito sa pangkulay. Next, isa-isip. Piliin sa loob ng kahon ang tamang sagot upang mabuo ang kaisipan. Okay, ang mga pagpipilian ay teksto, karanasan, maunawaan, pag-uugnay, tanong. Ito ang kaisipan. Ang paggamit sa iyong mga blank. Ano to? Karanasan. O nauuna mong kaalaman sa pagbasa o pakikinig sa isang teksto ay magandang gawi. Mahalaga ang blank ng inyong karanasan. Pag-uugnay. Mahalaga ang pag-uugnay ng iyong karanasan sa teksto upang higit itong blank. Kayo na magsagot dito. Ito man ay tula, kwento, simpleng pangungusap o talata, dapat ito ay nababasa mo nang may pangunawa. Ang wastong pagsagot sa mga blank. Wastong pagsagot sa mga, ano ba yung mga sinasagot ninyo? Mga, okay. Tungkol sa blank. Tungkol saan? Tungkol sa blank ay pagpapatunay ng pag-unawa dito. Okay? Sagutan, isulat na lang, isulat nyo from, hindi. Isulat nyo ito ng buo sa inyong sagutang papel. Next. Isagawa. Piliin ang tamang letra ng salitang nakakahon na tumutukoy sa mga pangungusap sa ibaba. A. Bahay. B. Aklat. C. Payong. D. Suklay. E. Sepilyo. Number 1. Umuulan man o umaaraw ay lagi ko itong bitbit. Ginagamit ko ito upang di ako magkasakit. Sa munti kong braso, aking sinasabit. Okay, anong ginagamit niya tuwing umuulan at umaaraw? Piliin ang tamang sagot. Number 2. Sa paaralan o tahanan, ako'y iyong kaibigan. Kwentong kay ganda, mayroon ako niyan. Marami ding aralin, saki matututunan. Okay, ano kaya itong kaibigan ninyo sa paaralan at tahanan na may kwento at aralin? Number 3. Paboritong lugar ng aking pamilya. Narito si inay, gayon din si itay. Sina ate at kuya, lagi ko ditong karamay. Ano yung paboritong lugar ng pamilya ninyo? Piliin dito sa kahon. Number 4.
Kaibigan ng ngipin kung ako'y ituring. Kahit maliliit na singit, aking lilinisin. Upang magandang ngiti mo ay laging mapansin. Sino kaya ito? Naglilinis ng inyong ngipin. Number 5. Gamit ako para sa buhok mo'y gumanda. Umunat, umayos at kumikintab pa. Para naman araw mo ay laging masaya. Okay, ano itong ginagamit mo sa iyong buhok? Isulat ang letra ng iyong sagot. Susunod, tayahin. Malapit-lapit na tayong matapos. Pag natapos natin to, humingi ng merienda sa magulang. Sabihin nyo, recess time na. Tayahin. Isulat ang tamang letra na angkop sa mga saknong ng tula. Piliin ang sagot sa kahon. Number 1, madalas mo akong makikita sa kalsada man o sa opisina. Trabaho kong panatilihin, kaayusan ay bigyang pansin. Sino kaya itong mga nakikita sa kalsada na nagpapanatili ng kaayusan? Siya ba ay panadero, guro, doktor, bumbero o pulis? Number 2, nagliliyab na bahay o gusali man ay hindi ko katatakutan. Mailigtas lamang ang buhay ninyo't ari-arian. Sino kaya sa kanila ang nagliligtas ng buhay at nagliliyab na bahay? Si panadero ba? Guro, doktor, bumbero o pulis? Number 3, sa klinika at ospital, ako'y iyong makikita. Prioridad ko ang kalusugan ng mga mamamayan. Sino kaya ito na nakikita sa ospital? Number 3 yan. Next, number 4. Pangalawang magulang ang turing sa akin. Magturo sa mga mag-aaral ang aking gawain. Sino kaya ito na nagtuturo sa mga mag-aaral? Number 4 yan. Number 5. Masarap na tinapay, gawa ng aking mga kamay. Kasiyahan kong makitang busog ang iyong tiyan. Anong tawag sa mga gumagawa ng tinapay? Ito ba ay panadero, guro, doktor, bumbero o pulis? Isulat ang letra ng iyong sagot sa inyong sagutang papel. Susunod, ikahuling bahagi, karagdagang gawain. Yay! Ikahuling bahagi na ito ng inyong module sa Filipino. Basahin ang kwento at sagutan ang mga tanong. Isulat ang letra ng wastong sagot. Si Putot at Bibot. Sino kaya dito si Putot? Sino kaya si Bibot? Akda ni Christina T. Fangon. Si Putot ay asong masayahin, mapaglaro at magiliw sa kanyang among si Bibot. Pag-uwi galing sa paaralan, ay sinasalubong ni Putot si Bibot. Palaging pinapakain ni Bibot si Putot. Madalas ay may pasalubong na tinapay ang amo na galing sa baon nito. Susunod. Tuwing Sabado ay sabay na naliligo si Putot at si Bibot. Namamasyal sila at naghahabulan. Mahal na mahal ni Bibot ang kanyang asong si Putot. Okay, kung naintindihan nyo ang kwentong binasa, sagutin natin ang mga tanong na ito. Number 1. Sino ang may alagang aso? A. Si Putot ba? Or B. Si Bibot? A or B? Isulat kung anong yung sagot. Number 2.
Ano ang madalas na pasalubong ni Bibot sa alaga? A. Kanin. B. Tinapay. 3. Kailan pinapaliguan ni Bibot si Putot? Naku, basahin niyo muli kung inyong nakalimutan. A. Tuwing linggo ba? Or B. Tuwing Sabado? Number 4. Kung ikaw ay may alagang aso, anong pagkain ang ibibigay mo sa kanya? B. A. Kanin na may ulam. B. Tsokolate. Number 5. Ano kaya ang mararamdaman ni Bibot kapag nawala si Putot? A. Malulungkot. B. Matutuwa. Kung ikaw kaya may alaga na mahal mo tapos nawala, ano ang iyong mararamdaman? Tapos na ang ating module sa Filipino. Hangad ko na nasagutan ninyo at kayo ay maraming natutunan sa aralin nating ito. Tayo ay magkita muli sa ating susunod na leksyon. Paalam!